Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Pero bago ang lahat, shoutout muna dito sa mga kasama natin na nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel. Sila pala ay si Perla Escobar. So siya, shoutout sa iyo boss. Ang pangalan niya ay Zane sa server 373. At the same time kay Boss Tulo ng server 133. Oh, halos parehas lang kami nito ah. Konti na lang, magkasama ata kami sa server nito. Paps, mag-antibiotic ka na para gumaling yan, no? Tapos, ang huli sa lahat, pero una-una nag-comment natin ay si Dream na sa server 487 at ang kanyang in-game name ay Ampon. So, malilegitimize din ang pagiging legitimate child mo, boss. So, shoutout sa inyo guys and enjoy playing. So, ngayon, ang ating video naman kasi about dito sa skill talent. Kasi ang hirap pa-levelin nito guys, sobrang hirap. Biruin mo 68,000 ata or 64,000 para magpa-level nito. Medyo nag-stop na tayo sa magpapa-level nito, level 27 na. Kasi ang gastos niya sobra. Tapos yung iba naman, ewan ko kay RP ata, RPPH ata, basta yung BK yon. Ang point of view niya dito sa skill talent ay yung raid. 'Di ba? Raid ang gusto niya. Ako kasi para sa akin para sa akin to. This is my point of view dito sa Blade Knight. Para sa akin mas okay itong i-max yung sword play. Yung pinakababa na skill. Kasi makikita niyo doon may freeze na effect yung sa kalaban natin. So para siyang ma-stun or ma-freeze, ibig sabihin nun parang ma-slow mo siya sa madaling salita. Okay din naman yung raid, no? Pero kasi yung sword play kasi parang mabilis kasi siya mag-effect. Tignan niyo dito, yung pag level 15 na siya, yung sword play has 15 higher chance to trigger yung freeze attack niya. Yung una 3 point something lang, tapos meron pang 15, tapos meron pang 50%, so almost 68% mag-activate yung freeze mo. Sa raid kasi parang 30 seconds ang cooldown niyan, tapos meron syempreng less ang cooldown dito dahil pag inactivate mo tong raid no na skill talent, may babawasan siya almost 4 seconds or 5 seconds, so 25 seconds na siya. Pero kasi pagdating sa PVP kasi guys, para sa akin na pagdating sa PVP, ang mangyayari kasi parang isang beses ko lang nagagamit yung raid. Pero itong sword play, medyo maganda kasi siya kasi yung sa raid kasi, after mong na-activate mo siya, diba, sumipa siya na malapitan. Tapos yung next skill mo, 15% damage. Dito kasi sa sword play, pag nag-effect yung freeze mo, mag-activate na agad yung 15% damage mo. Kahit na anong attack. Ibig sabihin nun, kapag the more na mas mabilis ang attack speed mo, the more na mas mabilis yung chance na mag-effect yung sword play mo. Meaning to say, mas madami mo siyang beses na magagamit compare dito sa raid. Ayun, maganda rin sana to. Kaso yung raid na skill na yan, na damage na yan, kahit na may dagdag yan, mahina kasi siya, parang 180 lang yung damage niya. Compare dito sa ating mga whirlwind, tsaka yung fatal strike, di ba kapag tumama yon, may 15% attack sa'yo, dadagdag dahil nga nag-effect yung freeze mo, ibig sabihin, mas malakas yung damage. Para sa akin tapos magagamit mo pa siya sa red boss, di ba? Mas mabilis yung damage mo, mas malakas ang damage mo. Sa kasi sa raid kasi parang hindi siya nag-auto skill. Kailangan mo siya ng pindutin. Ewan ko kasi walang auto use dito sa raid. Sa BK sa option ng cellphone ko, ewan ko lang sa iba. Kailangan ko pa siya kasing i-click. No? So para sa akin, mas okay itong sword play na level 3. Makukunin nyo yung tier 3 ng sword play compared doon sa raid. Pero syempre, magkakaiba naman point of view at saka understanding and interpretation about this kind of skills. Pero para sa akin, para mabago naman, syempre itong okay sa akin yung sword play. Tapos tandaan nyo ito guys tandaan nyo ito. Yung kay RP o yung BK na malakas, hindi ko lang kung si RP ba yun o si Japs. Malakas siya, 'di ba? Sobrang lakas niya kasi nga spender siya.
So kung inaakala nyo kasi na magiging ganun kasing lakas yung parang nawa-one hit nyo yung kalaban, yung si RP ako nawa-one hit nyo yung kalaban, it doesn't mean na ganun din yung magiging character nyo, lalo kung hindi kayo spender. Kasi iba parang may nakikita kasi ang comment na, wow, ang lakas ng character ni RP, gayahin ko nga para maging ganun din kalakas ng character ko. Pwede naman, pwede yun. Ang problema kasi doon, syempre, kung gano'n siya kalakas, dapat gano'n din kayo kalakas gumastos. 'Di ba? So, para sa akin kasi, hindi ko siya kayang gayahin kasi ito kasi yung ano nga natin, character natin ay para sa mga free to play or yung mga 55 toppers lang. So, kung kayo ay 55 toppers, ito ang pwede ko masuggest sa inyo, no, mga ganitong skill, or pwede nyong i-reference itong character ko, itong ano natin, itong mga videos natin. Pero wag din naman kayong mawalan ng or gana na panoorin yung kay RP kasi maganda din yung content niya, magaling din siyang mag-build ng character. Minsan nanonood din ako sa kanya, medyo busy lang din tayo kasi ang dami mga vloggers na BK, 'di ba? Tapos nadagdagan pa ata ng isa pang Blade Knight na nag-change, parang si Japs nga ata yun, dati yung EMG, ngayon Blade Knight na siya. So, yun lang para sa akin guys, yung point of view ko dito. Para sa akin, mas okay ang sword play compare sa raid. Kasi, mas mabilis yung chance na mag-effect yung sword play compare doon sa cooldown ng ating raid. Oo, maganda yung raid guys. Kasi, after mo magamit yung raid, yung next skill na gagamitin mo is another 15% bonus damage. Good siya, lalo pag itinira mo yung Fatal Strike. After nun, wala na. Hindi mo na siya magagamit, lalo kung PvP, guys. Kasi usual, 30 seconds, 20 seconds, tapos na yung PvP. Unless, otherwise, makunat yung kalaban nyo. Sobrang kunat. Eh, ano lang ba makunat dito? DL, Cha. Syempre, kapag Wizard, kung sakaling mag-teleport sila. Yun ang usual na, ano natin, no? Yung advantage. Pero ang sword play kasi, ang kailangan mo lang patasin dito, yung attack speed mo. Which is talagang kailangan mo yun dahil the more na mas mabilis umatake yung Blade Knight, the more na mas malakas yung mai-input na damage natin sa kalaban. Kasi meron ako nakita na Blade Knight na binild niya ay 200 sword. Medyo bumagal siya talaga guys. Ang lakas ng damage niya nga lang, pero ang bagal niyang umatak. 'Di ba? Hindi ko na sabi kung sino, napanood ko lang siya eh. So, pero ang bagal niya umatak. Pero syempre kapag nag-PvP kami, parang hindi ako mananalo sa kanya, no? So, depende pa rin sa character niyo. Kung ano bang preference niyo? Pwedeng yung character niya kasi pang PvP talaga, pero hindi siya pang red boss. Hindi ko siya nakikita na nagre-red boss dito sa server namin. Bihirang bihira. More on AFK lang siya. So siguro ganun yung trip niya dahil nga medyo busy rin sa buhay, 'di ba? So yun, magkakadepende pa rin kung anong gusto nyong i-build doon sa character niyo. Pero para sa akin balance itong ginagawa ko para sa mga hindi ganoon ka gustong or hindi masyadong gumagastos sa MU Monarch. Yung parang libangan lang, no, para kahit paano pampalipas ng oras at kapag inaaway ng jowa or ng asawa ay meron tayong paglilibangan, hindi tayo mambababae. 'Di ba? Huwag kayo mambababae, guys. 2025 na. So yun lang guys, and kayo ba? Ano ba ang point of view nyo dito sa mga Blade Knight? At alam ko maraming Blade Knight dyan na nakasubaybay sa ating channel at maraming salamat sa inyo. And kapag umabot ka sa video na ito, please consider like and subscribe and have a good day. Bye bye!